Mga kaibigan, mga kababayan ko, maligayang pagbabalik po muli sa ating YouTube channel. So, ngayon po ay araw na po ng Miyerkules, bale July 9 na po, no? 2025. Meron pa rin po tayong update sa lagay ho ng ating panahon. So, maging handa kayo, no? So, meron po tayong panibagong low pressure area ngayon na minomonitor po, no? Nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero before that, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit po ng notification bell para mabilis po kayong nanonotify sa ating mga weather update. So eto na nga ba yung sinasabi natin na banta ng panibagong bagyo na posibleng mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility pagkatapos po ni Bagyong Bising, no? At kung titignan nyo mga kaibigan, nasa labas ito ng PAR. Within the next 24 to 48 hours, may chance ito na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon naman, ito ay nasa low chance pa na maging isang ganap ka po na tropical depression or mahinang bagyo sa mga susunod na mga oras. So hindi pa natin ito dapat pangambahan ngayon or alalahanin. Magkagayon man kung titignan po natin sa kanyang pinakalokasyon, ito po ay may layong 1,885 kilometers east of northeast of Basco, Batanes, no? At low chance nga po maging isang ganap na bagyo sa mga susunod po na mga oras. Hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad na ito yung maging banta, no, ng pangatlong bagyo na mabubuo po ngayon 2025 at pangalawang bagyo sa buwan naman po ng July, no? So balikan na lang natin yan mga kaibigan. Alamin na muna natin ngayon yung tinatawag po natin na forecast weather condition dahil nga po sa habagat nakakaranas pa rin ng pag-uulan ang kanlurang bahagi po ng Visayas at ng Mindanao, no? Sa area ho ng Ilocos Region, makinig ho kayo kababayan ko sa Batanes at Babuyan Islands. Asahan po natin dyan ang occasional rains or yung tuloy-tuloy po ng mga pag-uulan, no? Medyo mahina lamang yan pero may mga expectation tayo na lumalakas yan pagdating po sa hapon at sa may bandang gabi. So, ang posibleng impact po nito ay pagbabaha naman sa mga landslide prone, mababang lugar at landslide naman sa mga landslide prone area. So, mag-ingat tayo mga kaibigan. Actually, pag sinabi ho natin ng mga mababang lugar, no, yan po kasi yung hindi nasa maayos na drainage. May drainage man tapos kapag bumabara, no, yung mga basura, magkakaroon kagad na mabilisang pong pagbabaha, no. So, mas maganda ay maging responsable tayo sa paglinis ng ating kapaligiran. Sa area ho ng Metro Manila, no, kasama na itong Metro Manila mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo, Central Luzon, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BARMM, Sacsargen, Apayao, Abra, Benguet, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, kasama na po dyan ang Aklan, the rest po ng Cagayan. Ang weather condition po dyan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm, no? Pag sinabi natin scattered rains and thunderstorm, yan po yung mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang mga pagkulog at pagkidlat. Posible, no? Kaya maging handa tayo sa mga posibleng banta ng mga pag-ulan, no? Yung mga papasok sa eskwela, mga papasok sa trabaho, galayin nyo po magdala ng payong jacket kapote, panlaban po yan sa mga biglaang bugso ng pag-uulan. Dahil huya, no, sa southwest monsoon or hanging habagat, no? Ang ilang bahagi naman ng ating bansa ay patuloy din makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers at thunderstorm, no? Lalo na po sa hapon at sa gabi. Minsan, kung bumubugso po ang malakas na pag-uulan, no, hindi naman ito actually tumatagal ng mga ilang oras. Pinakamatagal na natin na monitor ngayon, no, dahil humina naman konti yung habagat, ay nasa 1 oras hanggang 2 oras. Kung napansin nyo mga kaibigan, no, meron pa tayong bagyong Bising ng mga nakarang araw, malakas po yung naging epekto ng habagat, sumasabay din siya sa bagyo. Pero nakalayo na si bagyong Bising, no, at wala na siyang direktang epekto sa loob ng ating bansa. Unti-unti pong humihina ito pong habagat, no. Kaya may tinatawag tayo ngayon na monsoon break. Kapag sinabi natin monsoon break, yan yung po yung pansamantalang pagkawala po ng habagat at yan tayo nakakaranas ng maaliwalas na panahon, lalo na ho sa umaga hanggang sa tanghali yan. Pero bumabalik naman pagdating po sa hapon sa gabi, eto nga pong habagat. Pero ang senaryo natin na tinitignan ngayon dahil nga po may panibagong low pressure area na nabuo po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, may
may chances pa rin tayo, no, na unti-unti nga pong hatakin itong LPA na ito ng habagat, no. Kaya yung chance sa mga kaibigan na magpaulan posible po sa buong ilang bahagi ng ating bansa. Tignan natin yung tropical cyclone threat potential. Naliliyo ko na po sa inyo ng mga nakaraan, napasok pa rin tayo sa week 1 simula July 7 hanggang July 13. So eto nga yun, yan na po yung sinasabi ko ng mga nakaraan na banta po ng low pressure area na posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So, hindi ito magiging isang ganap na bagyo, no? Hindi na ito lalakas. Kaya sabihin nyo nasa low chance yan na maging isang tropical depression, may chance na malusaw din niya sa mga susunod po na oras or sa susunod na mga araw. At sa week 2 naman natin, no? July 14 hanggang July 20, may panibagong LPA din na posibleng pumasok between po, no? O sa mga araw ho na yan, no? Sa date na yan, 14 hanggang 20. So ngayon, wala tayong namamonitor na posibleng banta ng panibagong bagyo at si Bagyong Bising, no, yung magiging pangatlong bagyo na posibleng nga pong mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung tatanungin nyo ako mga kaibigan, upon checking din sa ating advanced weather forecast, yung magiging pangatlong bagyo ngayon 2025 at pangalawang bagyo naman sa buwan ng July ay hindi po nakikitaan ng potensyal na magiging malakas or magiging super typhoon na bagyo po mga kaibigan, no? So wag ho tayong mag-alala, wag tayong mangamba masyado. Yung mga pag-uulan ho na ating nararanasan ngayon ay dahil po yun sa habagat or southwest monsoon. Hindi po yun dahil sa bagyo mga kaibigan, no? Kaya nga po mas maganda na lagi po kayo nakaantabay sa aking binabalita para po aware tayo at alam natin yung nagiging kondisyon po, no, ng lagay ng ating panahon. Hindi porkit umulan ng malakas sa hapon at sa gabi, no, minsan sa umaga, isipin agad natin na ay may bagyo pala, malakas na bagyo ito. Habagat ho yun mga kababayan ko, no, para din po sa kaalaman ng bawat isa. Ina-expect po natin, no, wag naman sana mangyari ngayong buwan po ng July 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng mabuo. Ay po yan sa pagtatala ng pag-asa mga kaibigan, no? Isineshare ko lamang po sa inyo. At yung bagyong Bising, yung una ngayong pong buwan ng July, pangalawa naman sa 2025 na taon, at meron pa tayong ina-expect na 2 bagyo na posibleng mabuo. At etong 2 bagyo na ito, hindi naman ito actually lalandfall agad, no, sa ating Philippine landmass. May mga senaryo na posibleng mag-record sila, pumasok sa PAR, pero lumabas din po agad. Alam nyo yung tipong pumasok lamang sa loob ng Philippine Area of Responsibility, napangalanan lamang na bagyo, then lalabas agad. Yung may mga senaryo tayong nakikitang na ganon. Hanggat wala ho tayong nakikita na banta ng malakas na bagyo sa ating advanced weather forecast, wala po tayong dapat ipangamba, no? Kaya po mas maganda ay nakikinig tayo ng mga advanced forecast dahil sa mga system na ginagamit natin, sa mga radar na ginagamit natin, ay natatrack na po, no, yung mga bagyong paparating, no? Malayo pa lamang sa advanced forecast nakikita na ho sila. Ganyan na ho tayong ka-high-tech ngayon. So mga kaibigan ko, mga kababayan, yan muna ang pinaka-latest na update ko sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Miyerkules. And please makikiusap po muli ako ng isang like and subscribe. Maraming salamat po.